Pakinggan mong mabuti ang himig na ito. Isipin ang tunog ng isang bata na nanginginig ang boses habang umaawit. Mukhang inosente, di ba? Isang simpleng kanta na ginagamit natin para patulugin ang ating mga anak o laro sa paaralan. Ngunit, ano kung sabihin ko sa iyo na noong taong 1665, sa gitna ng madidilim at mabahong eskinita ng London, ang pag-awit sa mga notang ito ay hindi isang laro, ito ay isang opisyal na hatol ng kamatayan. Kung ang boses mo ay nanginginig, kung ang baga mo ay kinukulang ng hangin dahil sa lagnat, o kung nagkamali ka sa isang particular na ritmo, ang mga lalaking may maskara ng ibon ay hihinto sa tapat ng iyong pinto. At kapag nangyari iyon, wala nang balikan. Ang kantang ito ang huling bagay na maririnig mo bago ka ikulong ng buhay sa loob ng sarili mong tahanan. Sa loob ng 3 siglo, itinago ng kasaysayan ang tunay na pinagmulan ng mga rima ng Great Plague. Sinabihan tayo na ang mga ito ay mga metapora lamang. Pero ang kodigo ng mga tagapag-alaga na kamakailan lamang natuklasan sa mga lumang archive ay nagpapatunay ng isang mas madilim na katotohanan. May isang lihim na grupo ng mga plague doctors na gumagamit ng musika bilang isang mortal na pagsusuri. Sa loob ng 3 minuto, ibubunyag ko sa inyo kung paano naging sandata ang sining at bakit ang bawat talutod na alam mo ngayon ay may mansa ng dugo ng libu-libong kaluluwa na hindi na nakita ang liwanag ng araw. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kwento ng isang ina na nagngangalang Elara. Isang ina na kailangang magdesisyon. Hayaan bang mamatay ang kanyang anak sa sakit o kantahin ang sentensya ng kamatayan upang subukang linlangin ang kamatayan mismo? Sa videong ito, hindi lang natin tatalakayin ang kasaysayan. Maririnig niyo ang tunay na melodiya na ipinagbawal ng simbahan at ng korona. Ang melodiya na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang ilang mga bata ay natatakot kumanta ng mag-isa sa dilim. Handa ka na bang malaman ang katotohanan sa likod ng musikang pumetay sa isang lungsod? Huwag kang aalis dahil pagkatapos nito, hinding-hindi mo na muling pakikinggan ang mga nursery rhymes sa parehong paraan. Ito ang lihim ng kantiga ng kamatayan ng ika-17 siglo. Yenji Pagyukay ese katotohanan. Ang 18 kwento ay nagpapatuloy sa puso ng London. Ang hangin ay makapal sa amoy ng sinusunog na insenso at patay na katawan. Ang dakilang salot ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang malupit na haring sumakop sa bawat tahanan. Ang bawat pinto ay minarkahan ng pulang krus, isang sumpa na nagsasabing, dito nakatira ang kamatayan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na tunog ay hindi ang iyak ng mga namamatay, kundi ang marahang pag-awit ng mga bata sa kalsada. Si Elara, isang batang ina, ay nakakulong sa kanyang munting kisem kasama ang kanyang anak na si Mia. Si Mia ay may lagnat, at ang bawat ubo niya ay isang panganib. Sa labas,
Naririnig ni Elara ang mga tagapag-alaga ng katahimikan. Sila ang mga plague doctors na hindi lang gamot ang dala, kundi ang kodigo. Ang bawat talutod ng kanilang kanta ay isang checklist ng sintomas. Ang manghahabi ay naghahabi ng sinulid. Iyon ang unang panginginig ng katawan. Ang kampana sa ilog ay tumutunog. Ang paglaki ng mga kulani na parang kampana sa lig. Kapag narinig ka nilang nakamali sa tono habang sumasabay, alam na nila, ang baga mo ay puno na ng tubig at sakit. Isipin mo ang desperasyon na Elara. Kailangan niyang turuan ang kanyang anak na nagdedeliryo na kantahin ang rima ng perpekto. Mia, anak, sumunod ka sa ritmo. Bulong niya habang ang mga yapak ng mga lalaking may maskara ay papalapit sa kanilang hagdan. Ang bawat nota ay isang laban para sa buhay. Ngunit si Mia ay mahina na. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Nang tumigil ang pinuno ng mga tagapag-alaga sa harap ng kanilang pinto, ang mundong ito ay tumigil din sa pag-ikot. Ang maskara ng ibon, na may mga matang gawa sa salamin, ay tila tumititig sa kaluluwa ni Elara sa pamamagitan ng butas ng susi. Walang salita, tanging ang tunog lamang ng paghinga ng lalaki sa loob ng maskara. At doon, sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas matalim kaysa sa anumang espada. Itinuro ng lalaki ang pinto, at ang hatol ay naisagawa. Ang ritual ng dugo noong 1,665 ay hindi mabilis. Ito ay ang pagpapako ng mga tabla sa bintana habang ang mga tao ay nasa loob pa. Iniwan silang mamatay sa gutom o sa sakit, isang paraan ng quarantine na mas malala pa sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, si Mia at Elara ay nakahanap ng bagong himig, isang himig na hindi galing sa takot, kundi sa pag-ibig. Ang himig na iyon, na nakaukit sa mga dingding ng kisem gamit ang mga kuko ni Elara, ang naging basihan ng mga kanta na ginagamit natin ngayon upang patulugin ang ating mga mahal sa buhay. Ang orihinal na kanta ng mga tagapag-alaga ay unti-unting nabaon sa limot, binago ng panahon upang maging mas katanggap-tanggap. Pero ang bawat ring a ring o roses o hush a baby ay may bit-bit na multo. Ang bawat bata na tumatalon sa kalsada habang kumakanta ay hindi sinasadyang binubuhay ang alaala ni Elara at ng libu-libong iba pa na hinatulan ng isang himig. Gayon, sa susunod na makarinig ka ng isang nursery rhyme, huwag mo lang pakinggan ang melodya. Pakinggan mo ang ritmo ng paghinga. Dahil sa bawat nota, may nakatagong kasaysayan ng isang inang lumaban hanggang sa huling hininga at ng isang lungsod na namatay habang umaawit. Ang musika ay maaaring maging gamot, pero tandaan mo, sa madidilim na siglo ng ating nakaraan, ito ang pinakamabisang hatol ng kamatayan.